Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muling nagpupugay. At siyempre sa sulok kayo ng Pinas naroroon ang mundo. Tulad ng lagi nating hiling. Ang pagpapala po ay sa ating lahat. Panood ko yung hearing na ginagawa para sa Pugo pa rin to. Pugo o Pugo? Yung ginagawang pagtatanong ng mga congressman doon sa kanilang invite na resource person, siyempre ang tawag din sa mga iniimbita nila dyan. Si Ronaldin Baterna. Doon nakikita natin kung napanood nyo rin ito. Ang gusto mangyari ng mga congressman dito, kailangan tatanungin nila, sasagot ka ayon doon sa gusto nilang isagot mo. Napapansin ko, kapag tumanggi ka at yung sagot mo hindi nila doon sa gustong isasagot mo, itatakutin ka. Sabi nga ng mismong chairman nito, si Dan Fernandez. Sabi niya, may kalalagyan ka dito. Miss Baterna, sabi niya. Isang matinding pananakot ito. Congressman lang ang sabihin, huwag ka nang manakot ng contempt. Siyempre, kabado ka na pag congressman yung mga kaharap mo. Mahalata mo na talagang dinidiin ka nila, pinipir sa kanila para mangyari yung gusto nila. Yun yung nakikita ko rito. At mapupunan nyo rin. Katulad na lang nung si Congressman Abante, tanongin na, sabi niya, wala kang alam. Ikaw na pala yung corporate na cashier nila rito, kasusyon nila. Tapos sasabihin, may sekretary ka lang, wala kang alam. Ibig sabihin, pinreassure ka lang. Sabi, wala naman pong pag-pressure na nangyari. Sabi ng babae. Talagang dinidiin ni Congressman Abante na nagsisinungaling ka. Talagang pinreassure ka lang, umaming ka na rito. Pinipirsan nila ba? Ngayon, ganito yung sa akin. Pag sila nag-imbita para magdaos ng isang investigasyon, siyempre tinuturing kang resource person. Pag hindi ka pumunta, sasabihin sa iyo lumalabag ka sa kagustuhan nila. Talaga ipapasupina ka nila o kung hindi nga papa-warrant arrest ka pa pag hindi ka nakikiisa sa kanila o hindi ka nagtutungo sa kabila ng mga marami lang investigasyon. Pero pag nagtungo ka naman dun at lumahok doon sa sinasabi nilang pag-iimbestiga, ganito ang gagawin sa iyo. Para bang binablockmail ka parati na porque sila yung makapangyarihan dun sa teritoryo nila yun, tatakutin ka talaga. Pamilyar sa itong nakikita natin na ginagawa nila, panoorin ninyo kahit sino doon ang magtanong. Kahit si Congressman Contem Paduana at ganyan din siya magtanong. Yung konting tanong lang niya, pag napansin niya na hindi pumapabor doon sa gusto niyang mangyari, tatakutin ka agad na Contem. Pansinin niyo, ang dami ko na napanood ng mga hearing nito. Lalo nito si Congressman Contem Paduana. Ganyan na kanya lagi pananakot. Sa akin, totoo may contempt talaga yun. Siyempre, kung talagang sinungaling ka, papatawang ka nun. Pero sa akin, dahil yung mga taong yun na inanyayahan mo dun, ay ituring mo na talaga sila may kalayaan din naman sumagot nang naayon sa kanilang gustong isagot. Huwag mo siyang pipirsain at tatakutin sa pamamagitan ng contempt. Dahil hindi siya sumasang-ayon sa gusto mong isagot mo sana sa kanya. Yung maaring tugon na maaring sang-ayon sa gusto mong mangyari. Hindi sana ganun. May kalayaan. Siyempre yung kung kahit ba yun ay tumatanggi, siyempre kalayaan naman ng isang tao na tumanggi siya. Bakit sila? Mga congressman na ito. Hindi pa pag sila dinidi na may alam sila dun sa mga ginagawa ni Speaker Romualdez, tumatanggi rin sila. Mga tao rin sila. May karapatan silang tumanggi at yun nasa ayaw natin sa gusto. Tanggapin natin. Tumatanggi sila itong ginagawa nila dun sa mga iniimbita nila pag-iimbestigasyon, pinipirsa nila madiin. Tapos may mga tanong pa rin yung congressman, katulad na lang ni Congressman Ako. Oo, hindi, ganun lang gusto nilang isagot mo. Ayaw niya nung magpapaliwanag ka.
yun ang mahirap eh. Halimbawa, imbintahan mo ako ron. Tapos lilimatahan mo lang yung gusto kong sabihin doon. Tapos ang gusto mo, didiktahan mo ako na ito ang gusto kong isagot. Dahil yun ang gusto mong marinig sa akin. Hindi na ako pupunta ron. O hindi ba? Sa akin, hindi makatwiran yung ginagawa nila. Basta ang mangyari lang. Pag may gusto silang idiin na tao, kailangan yung mga isasagot mo, naaayon sa gusto nila. Yun ang gusto nilang mangyari sa mga investigasyon nila. Tapos magko-conclusion na sila, lalagyan na nila ng mga opinion nila, yung mga haka-haka nila. Binubuo na nila na isang kwento. Ngayon, pag binuo nila isang kwento na yun, tapos salungat yung sagot mo, doon ka na nila tatakutin ng content. Tama ba naman ito? Talagang mga inihalal natin ito, di ba? Sa inyong mga lugar, mayroon din mga congressman kayo inihalal. Dito rin sa akin, mayroon din. Tapos ganito yung ginagawa nila pagka sila'y naroon na. In aid of legislation pa ang mga dahilan dito, pero ang ginagawa nila pag ikaw ay nagtungo ron, para nangyayari, parang hinatulang ka na nila. Na talagang mali yung sinasabi mo. Ito ang tama dapat nung isagot at ito yung ginawa ninyo. Hinahaka-haka nila, may conclude na, kino-conclusion na nila na yun talagang nangyari. Itong gobyerno talagang ito, talang pansin na pansin mo. Ay gaano ka mang kaliit na tao, gaano man ka mataas man yung kaalaman mo, munti man yung kaalaman mo, o kumbaga average lang yung kaalaman mo, mapapansin yung kanilang mga panggigipit na ginagawa sa kanilang mga pag-iimbestiga. Tapos kung sa kanila naman gagawin, tigas din naman lang katatanggi. Hindi ba ang dami namang mga kapalpakan dyan sa kongreso na naririnig natin sa kagawan din mismo ng speaker nila. Pero siyempre, tao sila, may karapatan din silang tumanggi. Hindi yung pwedeng, sila lang yung pwedeng tumanggi. Tapos yung karaniwang tao at hindi congressman, pinagbabawalan nilang tumanggi. Ipagpalagay na natin na totoo yung kanilang akusasyon, aligasyon dun sa tao. Pero ang isang tao, may karapatang tumanggi kung pilitin. Halimbawa, ganun ang gusto niyang isagot.